Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay November 12, 2024 at nandito tayo sa Idol sa Negosyo. This is a public service advisory program that aims to inspire aspiring entrepreneurs to recognize the worthiness of every work, profession, and vocation, and to help in the development of micro, small, and medium enterprises. Ako po ang inyong host, si Attorney Arnel Mateo, ang President of the Philippine Chamber of Commerce and Industry, Quezon City, the voice of business in Quezon City. Tayo po ay mapapanood sa Facebook at YouTube, dito lamang sa Vantage Point Media. Una sa balita, puntahan po natin at suportahan ang Early Christmas Bazaar na nagaganap sa Gateway. Meron po tayo diyang mga 30 MSMEs na fini-feature ang kanilang mga produkto at ito'y maagang pamasko. So, kunin po natin itong pagkakataon na to para mamili ng mga items na kanilang ino-offer. Pangalawa, Kilos QC sa Quezon City. Bisitahin po natin ang Kilos QC store sa Quezon City compound at doon po ay maaari tayong bumili ng mga items, ng mga pre-love items at maaari rin po tayong mag-donate. Ang proceeds po nito ay mapupunta sa advokasya to help students who needs tutorial and help in education. So ngayong hapon, ang ating panauhin ay ang presidente at ang CEO ng Matthews. Very inspiring ang story nito. At maririnig natin yan mamaya. Ito ay isang mabuting kaibigan natin. Sa ating mga manonood, no? Kung meron kayong mga katanungan, pumunta lang po kayo sa Facebook page ng Vantage Point Media at ibato niyo po ang inyong mga tanong. Okay, nais ko na sa inyong ipakilala ang ating guest, Emmanuel T. Santos, also known as Direk Ojet. Hi, Direk. Hi, good afternoon ba? So, magandang araw po para sa lahat, no? At nakakatuwa at ako'y na-invite dito, no, at least to give an overview or insight ng isang maayos na negosyo. Yes, so ako naman talagang pag sinabing idol sa negosyo, naisip ko agad si Direk Ojet kasi very inspiring yung story mo sa pagnenegosyo. Pero syempre bago yun, lahat naman tayo bago may nagnegosyo, meron tayong pinagdaanan. So siguro simulan natin, sino ba si Direk Ojet at sino ba siya bago siya nagnegosyo? Okay, bago ako magnegosyo ng Matthews, yung Matthews kasi nagsimula yan mga 4 years ago lang naman, no? But bago yan, nasa industriya kami ng entertainment, no? So, nasa industriya kami ng events, no? So, yun ang amin talagang bread and butter. However, syempre, nagbago lahat siya, no? Sabi nga,
ika nga, no, pagka meron ka mga ginagawa at importante talaga yung adaptability, no, yung change, no. Particularly no nangyari ng pandemic, nag-iba talaga yan. So everything world changed talaga. So ibang-iba talaga. Marami naghirap during the pandemic. Maraming na-discover na business during marami pandemic. kang natutunan during pandemic. So, in fact, tama ka yung sinabi mo, ano ba, saan ba ako nagsimula? No? So, nung nagsimula kami, parang alam na alam mo pala. But during the pandemic, doon mo pala ma-realize na you have so much things to learn pa. Hindi Pero ito basta-basta. before pandemic, ano to, parang negosyo ba to or pumapasok ka sa isang company? No. Sarili namin yung production. Okay. Sarili namin yung events company, no. So we produce shows, we produce concerts, we produce events, no, for mga malalaking mga negosyante, malalaking pangalan sa industriya. So, siyempre during pandemic walang mga shows, di ba? Walang mga events. Walang events, wala talaga, as in zero. Pero bago mo napasok yan, dumaan ka rin ba sa pagiging empleyado? I have been once, parang several, no. Ang unang-unang kong trabaho nung nagsimula yung Chowking. No? Ako yung, kaya malalaman mo na may edad ka na. Commercial model. isa sa pioneer ng Chowking. No? Yung unang branch ng Chowking. Okay. Tapos napunta din ako sa isang food business, no? Sa isang food industry, Chowking. And then the rest, nagsimula na ako magnegosyo. Bata pa lang ako nang negosyo na ako. So, parang mahilig ka sa para sa linya ng pagkain sa food industry. Oo, obvious naman. Pero hindi food industry ang una mong pinasok na negosyo. Food industry talaga yung una kong pinasok na negosyo. Nung nagsimula ako, I'm not so sure if you're familiar with pansit at binalot. Okay. So, yes, narinig ko yan. Yung pansit at binalot kami, ako yung nagsimula noon. Yan yung sumikat na binalot sa Marikina. Wow. So, nauna pala yung pansit at binalot, tapos sinundan nung parang production company. Production company na. Okay. So, kamusta ngayon itong mga kumpanya na to? Yung pansit binalot at yung production company? Yung production company, ongoing pa rin yun, no? We've been doing that for the last 20 years. No? However, since nagbabago talaga tayo, yung pansit at binalot nag-evolve kami into something else, no. But since nag-concentrate kami dito sa production company, sa events company, nawala na yon, no. Yung bagong negosyo, kwento natin mamaya. Oo nga. Pero yung gano'n, no, syempre sa isang business owner, kailan ka dapat mag-decide na hindi na natin ito itutuloy, dito na tayo magfo-focus? Kailan ba yan nangyayari? Siguro, ang malaki kasi depende sa sitwasyon, no? I think kung ano yung dinidikta ng sitwasyon eh. For example, ikaw, you may have been succeeded dun sa isang negosyo. However, minsan tinatawag yun ng passion eh. Minsan tinatawag yun ng passion yan. Pagka naramdaman mo na etong passion na itong gusto mong gawin, I think doon pumapasok yung pagbabago ng desisyon mo, pagbabago ng negosyo mo, hanggang nagtutuloy-tuloy na yon. Okay. So itong yung pansit at binalot, during pandemic or before pandemic, wala na rin siya? Wala na talaga yan. Wala na siya. Okay. So talaga nag-focus kayo sa OLM? Nag-focus kami sa OLM. Yung pansit at binalot yan, that was mga 1990s up to 2000. So tagal na itong nag-cash. Tagal na siya na negosyo. Tagal na negosyo. Okay. So pagdating ng pandemic, anong nangyari? It was the saddest moment, no, for us, kasi during pandemic yan, diyan kami talaga nalugi talaga na malaki, milyon ang nawala talaga sa amin. Halos 2 taon yun. Halos 2 taon. Pero yung pandemic na yun ang nagbigay sa amin ng opportunity na magsimula. I think para sa iba ang pandemic napakahirap para sa kanila. Pero yung pandemic para sa amin, siya pala yung nag-open sa amin ng panibagong opportunities, panibagong pagkakataon para bumangon ka pala. No? So, kaya hindi ko na feel even we lost
millions, no? Pero hindi ko naramdaman yung lungkot kasi nag-open pa to sa isang magandang pagbabago para sa amin lahat. Okay. So paano nagsimula? Paano nagsimula ang negosyo during pandemic? Nung pandemic, prior to pandemic, kasi may mga tinutulungan kami mga organisasyon, may tinutulungan kami mga barangay, no? So kami yung parang tumutulong, no, para sa kanila, no. Saan ano to? Dito Sa barangay Quezon namin, City? sa Quezon City yan. Okay. Barangay Nayong Kanluran to be exact. So Okay. tinutulungan namin yung barangay sa mga kanilang mga community activities, etc. During pandemic mismo, parang sila naman yung naging ano namin sandalan namin, no. So magugulat ka nung pandemic, doon kami nagkaroon ng opportunity talaga. No? So, kung yung tanong mo, paano kami nagsimula kami doon sa mga ibinibigay sa amin na mga relief goods, Okay. bigas, gatas, Mga harina, ayuda galing sa local government. Local governments. Oo, but marami din naman na nabibigay sa amin yung mga kaibigan namin. Marami din sa kaibigan namin. Ano ba yung mga binibigay, no? Alam mo ba na nakaipon kami halos ng 5 sako ng bigas, no? Okay. Nakaipon kami ng parang ilang kabang asukal sa dami na nagbibigay sa amin during pandemic. Oo. Pero syempre, hindi mo naman maubos yun agad. Hindi namin mauubos. Yes. No, pero ang totoo niyan, yung pandemic malungkot, di ba? Oo. No, so napakalungkot para sa amin lahat yan at nawalan ng trabaho nga yung mga staff namin. Pero yun din na nag-open sa amin dahil yan sa mga bigas na yan, nag-isip kami, bakit malungkot ang pandemic, pero ang ginawa namin, bakit hindi natin gawing Pasko? So, let's make this pandemic situation a Christmas. Okay. So, kaya doon namin naisipan gumawa ng mga pagkain na makikita mo lang at matitik mo tuwing Pasko. Okay. So anong pagkain ba yan? Yan yung puto bumbong, Okay. yan yung bibingka. Pag Pasko kasi kahit ano, Oktubre pa lang nararamdaman mo na Pasko, di ba? Ano ba unang-unang mo hinahanap? Di ba yung mga pagkain pang Pasko? Yes. So particularly yung puto bumbong and bibingka na yan na matitikman mo tuwing Pasko. Yes. Yung mga Pinoy mahilig dyan. Mga Pinoy. So doon talaga kami nagsimula. Kasi ang dami namin bigas eh. So ano nang gagawin namin dito sa bigas na to? Diba? Yung iba pinimigay din namin. Pero since para magkaroon kami ng kabuhayan at magkaroon ng konting kita yung mga staff namin, doon namin binuo no kami gumawa ng puto bumbong at bibingka. Okay. So parang ano to, parang informal business at that time. Informal, it's a backyard business, no? It's a backyard business. However, syempre kailangan namin humabol, no? Kailangan namin bumangon, no? So nagpaalam kami, in fact, nagpaalam kami sa punong barangay kung pwede kami maglagay ng kariton. Kariton. So kariton talaga nagsimula ang Matthews. Okay. Kariton Kariton, tapos ang produkto nyo ay puto Puto bumbong at bibingka. at bibingka. Yun Okay. lang muna. Naalala mo ba kung kailan to, anong araw, anong buwan? Naku. October. Hindi. May pa lang noon. May Kasi pa lang. March nagsimula yung pandemic Pero 2 months na kaming walang ginagawa. Okay. So, 2 months pa lang dami namin naipon. So, at exactly, parang May yun, na bawal pa talaga actually lumabas, no? But, humingi talaga kami pahintulot sa barangay captain namin kung pwede kami maglagay, no? Parang livelihood para doon sa mga staff namin na nawalan trabaho. So buti pumayag. Pumayag, pero syempre may kondisyon yon. Bawal talaga eh. Ngayon nakakatawa lang kasi pagka alam namin na meron magbibisita, aalis namin yung kariton, walang magbibisita, ibabalik namin yung kariton. Pero naging successful yan. Kaya nga sabi namin, gawin natin Pasko tong pandemic. No? So, pero paano yun? Kasi syempre, pandemic, no? Bawal tayo sa sa labas, di ba? Paano pumupunta ang tao doon sa sa kariton nyo?
Maniwala kasi may Facebook kami. Oo. No, doon sa Facebook, doon kami nagsasabi na meron kaming kariton ng puto bumbong at bibingka. Pwede nyo dalawin kung makakalabas kayo, pwede kayong dumaan at pwede kayong bumili. Okay. At during that time, maraming saradong establishment Oo, di ba? yes. So siguro yun din isang key kung bakit kami naging hit kasi wala talaga mabibilhan. So wala silang choice. Pag may makita sila, Yes. opportunity for them na bumili ng pagkain at maibsan yung kanilang yung pag-craving nila kung saan-saan. Naging mitsa yun ng aming unang yung success. Facebook nyo, ano yan? Matthews na ba ang pangalan? Hindi at pa. that time? So, Personal Facebook account lang Facebook namin yun. account. Okay. Wala So, pa kaming Matthews. ang mga unang customer nyo, mga Facebook friends mo? Mga Facebook friends. So, Okay. tapos, minsan, nagpapadeliver sila. Pwede ba magpa-deliver niyan? Okay. Kasi ang allowed lang nun, Lalamove, tsaka Grab Oo. Yung dalawa na yan tsaka Food Panda. Pero wala pa kami nun. Oo. Pero puro deliver lang through Lalamove, yung mga riders, etc. So, gano'ng katagal yung ano na yan, yung kariton Proseso? na yan? Yung kariton na yan, dun sa panahon na yun, nagsimula ng Mayo, di ba? So mula kami ng Mayo, alam mo, tuloy-tuloy na yon. Tuloy-tuloy. So tuloy-tuloy na yan actually. Hanggang nagkaroon na kami ng pagnanasa na natikman namin yung unang success ng puto bumbong at kariton. No? Pero syempre, hindi pa sapat yon. Oo. Sa dami na binabayaran din namin na monthly, tumigil lang naman yung kita namin sa events Pero hindi pa din sapat yung kita namin. Siyempre, doon sa expenses tuloy-tuloy pa rin. tuloy-tuloy ang expenses mo, upa mo, kuryente mo, etc. oo. Mas malaki kuryente mo during ng pandemic kasi sa bahay ka lang, di ba? Sino gumagawa pala nun, nung puto bumbong at bibingka? Ako talaga gumagawa lahat noon. So marunong ka talaga sa magluto, Marunong sa pagkain? talaga ako noon. Okay. Hanggang dinevelop namin. Pero syempre, kailangan mong baguhin din yun Yes, para to yes. adapt Oo. yung taste ng mga bata ngayon. Ang sarap balikan ng panahon na yun, no? Na makikita mo, nagsimula ang Matthew sa isang kariton na merong puto bumbong at bibingka. Nakakatawa yung kariton na yun dahil pandemic, meron pa kaming parang plastic, no? Nakaharang. Pero Kasi bawal. wala siyang pangalan yung kariton. Wala pang pangalan. Walang pangalan. Wala pa. Nakalagay lang doon puto bumbong at bibingka. Okay. So, kamusta yung sales? Maganda. Pero nung mga time na yan, nagsimula kami, nakakatuwa kasi we are not expecting naman na malaking kita sa isang kariton. Pero nakakatuwa na nakakabenta kami ng 4,000, 5,000 Okay, bawat araw. sa kariton. Oo. Sa bawat araw. Pero syempre, ang hirap dahil hindi pa rin naman sapat yun dun sa monthly na Yes, pangangailangan mo. Kung 4,000 per day, di ba? Times 30 days. Medyo malaki na rin. Malaki na din yun. Oo. Siguro mga 30% Yes. yung kita mo doon. No? Oo. So, pero hindi pa rin sapat yun. Pero saan ka humugot nung lakas ng loob? Kasi syempre, hindi madali mag-execute ng isang idea. Minsan 'di ba parang sa ordinaryong empleyado na gustong magnegosyo, marami siya laging takot 'di ba? Pero ikaw kasi meron ka ng pinagdaanan ng negosyo. So by that time, saan mo hinugot yung lakas ng loob na dapat gawin ko 'to? Yung kung saan ko hinugod, yung actually kung saan meron tayong sitwasyon during the time. Nakakita mo talaga na minsan nakakabasa ka pa, iba nagsusuicide pa dahil nalugi sa negosyo, yung iba nagkakasakit, iba namamatayan. Pero yun ang actually nagsabi sa amin na bakit mo kailangan sabayan, di ba? It's about time you have to rise from the ashes. Yes. Kasi hindi katwiran ang magmukmok ka. No, I think yung mismong sitwasyon na nagpalakas ng loob sa akin na magsimula ng bagong negosyo. Sino tumutulong sa iyo nung panahon na 'yon? Syempre yung mismo mga staff ko sa events, no, sila mismo. Sila yung mga kasama ko na nagsimula, sila yung naghahalo ng mga ganito, sila yung nagmi-mix ng ganyan. Okay. Tapos sila din kasama ko tuwing namimili ka na may oras lang kasi ang pamimili, yung mga pangangailangan pa. So sila din ang mga kasama ko. Yung kariton nyo, anong oras nagsisimula?
nagsisimula yun 1:00 ng hapon. Hapon. Okay. Hanggang 5:00 lang kasi bawal na. So 4 hours lang, no? 4 hours lang. Imagine 4 hours, may 4,000 ka. Hindi naman pare-parehas, no? Pero at least may ganung amount kami na nakukuha. Yes. So, Lumaki pa yon nung nagkaroon kami ng second kariton. So, ano yung pagitan nun nung sa first and second kariton? Siguro mga 7 months. no? Okay. So, pandemic pa rin? Pandemic pa rin yun kasi Okay. umabot tayo hanggang end of 2021 to early 2022 eh. Yes. No? So, pandemic pa rin yun. Nagkaroon kami ng parang needs na bakit hindi pa tayo uli magbukas. So, napakadami natin dito eh. So, gumawa pa tayo ulit ng isa pang kariton. Yung kariton na yon na ipinuwesto namin sa may Teachers Village kasi naghahanap ako ng pwesto na pwede. Nakahanap kami ng pwesto doon. Pero bangketa yon. Bangketa yon kung saan nakatayo yung aming first branch. No? Bangketa lang muna yon. Walang tao doon. Doon namin pinasok yung pangalawang kariton namin ng puto bumbong at bibingka. Okay. Pero ituloy ko na yung kwento mo mula sa kariton, no? Pero syempre, dito, paano ba talaga nagsimula yung success talaga na Matthews, no? So, ano talaga parang God's will, no, na hanggang karito na lang ba kami during pandemic? Ano ba? Ilang million ba yung kailangan natin punan at bayaran, no? Yes. Hanggang karito na lang ba tayo? So, saka, syempre, pag business owner ka, gusto mo ma-formalize di ba? Ma-formalize yung business mo, magmukha siyang legit, di ba? totoo. Syempre, if you want to attract more customers, kailangan talagang very inviting, malaman nila na meron kang talagang kumpanya, di ba? Totoo. DTI man yan or Totoo. SEC, di ba? Pero nung time na yun, hindi namin naisip na i-formalize o palakihin pa. Maglagay na lang tayo ng mga kariton pa. Actually, yun yung nasa isip ko. Pero it's a God's will na gumawa talaga siya ng paraan. Meron kasi kaming isang customer lagi na pumupunta doon, no? Bumibili ng suki namin ng puto bumbong, no? Bili lang siya ng bili. Saan dito? Sa Teachers Village Sa na yan? Teachers Village na. Sa pangalawa na. Pangalawa na. Lagi ako nandoon eh. Meron talagang isang suki kami na gusto yung puto bumbong namin, no? Hanggang siguro hindi niya matiis na nakausapin ako. Yung pala, yung suki namin, yung taga-bangko. No? So, bigla nag-offer siya talaga ng, pwede ka ba magbukas ng sir, mukhang lalaki itong mo, siya mismo nagsabi. Kaya lagi ko yung binabanggit eh. Okay. Baka gusto mo magbukas ng ng bank account sa amin. Okay. Pero nung time na yun, wala na kaming bank account kasi Pero talaga para mag-open ka ng bank account tapos mag-offer sila ng loan, ganun ba yun? Hindi. Okay. Siguro dahil may pangangailangan din siya na kailangan niya yung kota niya na magkaroon siya. So talagang naglakas loob siya na offeran kami. Pero hindi dahil siguro bibigyan kami ng loan. Okay. Pero dahil kailangan din nila bilang bangko. Pero malaking bagay para sa amin yun yung pag-o-offer niya. Kasi dumating yung time na yung may-ari nung lote na pinagtatayuan namin, bakante yung isang, kung sa kami nakapwesto, may bakante doon. Nag-offer yung may-ari na, gusto mo ba dito na lang kayo, rentahan mo na lang. So, nagtanong buti hindi kayo, buti yung mga kariton nyo, hindi pinapaalis. Siguro naawa sa amin. Naawa sa amin. Kasi kariton lang kami. Pero napakabait nag-offer siya na gusto nyo, tapos bayaran nyo, after a month or two, magtinda muna kayo dyan. Pero syempre, kailangan may down payment. Pakitain nyo muna. Pero kasi kailangan may down payment yun Yes. Parang we need to raise, to be able to raise a shop, we need at least parang 300,000 to be exact. Advance payment for the rentals, equipments, etc. Renovation of the shop. Wala kaming pera. Okay. Ang perang naiwan namin, halaga 10,000 pesos. Actually, yun ang talaga natira sa amin. Yung 10,000 pesos ay nakakatuwa kasi ang minimum na pwede mong i-open sa bangko nila 10,000 yung minimum to open a checking account. Yes. No? So,
hindi ko alam kung bakit ibinigay namin yung 10,000 pesos left, no? Ibinigay namin at inopen namin ng checking account. Na yun pala makakatulong sa amin. Tinanggap namin yung offer at naglagay kami na advance na ganitong amount at ito yung kailangan namin, na alam namin walang pondo yung cheque. So parang yung cheque, syempre, dun sa magpapaupa, kailangan niya ng security check. Ganun ba yun? Kailangan niya security okay. deposit, advance payment sa rentals, etc. Na dated, post-dated. Post-dated. Okay. Pero wala talagang laman yan. Kasi Okay. 10,000 lang. Yes. Pero syempre, you're thinking na magkakalaman to. You're very positive. Actually, hindi rin. Bahala na kasi nag-iisip kami kung paano Okay. Pero alam mo, in just 2 months time, we were able to raise 300,000 pesos, no? In a period of 2 months. 2 months. Okay. Dahil sa benta namin ng puto bumbong at bibingka. Pero, syempre, dinagdagan namin yan. Kasi hindi kami mabubuhay. Kasi nagkwenta na ako Kung mga 4,000 to 5,000 na kikitain namin, hindi ka kasi yan. So, Siguro, naglagay kami halo-halo. Dapat matuto yung ating mga manonood na minsan talaga hindi kailangan perfect yung mga ginagawa natin. Totoo. Di ba na parang minsan kasi takot magnegosyo kasi wala. Di ba? Yung nangyari sa'yo na experience, parang it's like bahala na, di ba? Meron akong cheque, kailangan kong umupa, ibigay ko to doon kahit alam kong wala pa. Pero may faith ka no? So parang may pananalig ka na we can pull it off, na makikita itong negosyo namin. So, nung binigay mo yung cheque, yun na, nakalipat na kayo. Pero hindi pa shop yun for how many months? Kasi naglagay lang kami nilagay lang namin sa bangketa yung doon lang kami sa loob ng shop nagluluto, gagawa ng produkto namin, pero hindi pa talaga siya actually shop, no? Pero nung panahon na yun, Matthews na siya. Hindi pa. Hindi pa rin. Hindi pa Okay. rin. So medyo matagal pa bago naging Matthews. Matagal yung proseso bago maging Matthews, no? So, pero habang nag-i-improve ka, no, habang syempre doon na wala kasi kaming business plan at all. We don't have clear vision and mission nung talagang lang. Wala. Let's do this. Let's just do this kasi pandemic, kailangan natin kumain, kailangan natin gumastos, no? Pero yun lang talaga ang para sa akin. I see. Pero ang pinakamaganda doon, yung inspirasyon namin, no, yung inspirasyon namin na mabuo to, doon namin naisip ang Matthews, no. Okay. Si Matthews yung anak ko na special, no. He's a special child. Pangalan niya Matthews, no. Matthews. Why Matthews, no? Sabi ko, bakit Matthews yung gawin natin pangalan? Kasi during pandemic, ang talagang number 1 na iniisip ko, ano yung future ng anak ko sa Matthew. So, gawin ko inspiration to at maging inspiration din para sa mga kasama ko na patuloy tayong lumaban. Kung yung anak ko lumalaban, di ba? Tayo lumaban din. No? Tama. So, dapat ang bawat negosyo nagiging successful kung meron kang motivation, kung meron kang inspiration, no? So, alamin pa natin lahat ng storya ng Matthews mamaya sa pagbabalik ng Idol sa Negosyo.
mapaiwan. Sabay-sabay tayo sa biyahe ng BTS. Kung arangkada, buong bayan ang ating dala. Ito lang ang biyaheng di pwedeng pumara. Ipagsigawan ang ating bayanihan. Ating isipin at ating damhin na tayo'y bayaning super. Bawat araw, panata natin na tayo'y bayaning super. BTS, BTS, bayaning super. BTS, BTS, bayaning super. Ikaw ay bayani, ako ay bayani, tayo'y bayani, bayaning super. Ikaw ay bayani, ako ay bayani, tayo'y bayani, bayaning super. Ikaw ay bayani, ako ay bayani, tayo'y bayani, bayaning super. Ikaw ay bayani, ako ay bayani, tayo'y bayani, bayaning super. Ating isipin at ating damhin na tayo'y bayaning super. Bawat araw, panata natin na tayo'y bayaning super. BTS, BTS, bayaning super. BTS, BTS, bayaning super. BTS, BTS, bayaning super. BTS, BTS, bayaning super. BTS, bayaning super. BTS, bayaning super. Muli tayo nagbabalik dito sa Idol sa Negosyo. Kasama po natin ang President and CEO ng Matthews, si Direk Ojet Santos. So kanina Direk, kinikwento mo yung kailan na siya naging Matthews. So parang ang Matthews pala ay nanggaling sa pangalan ng anak mo na si Matthew. Oh, Ayan. special yon, no? Ginawa kong inspirasyon nga si Matthew, no? Sabi ko, kung siya mismo dumadaan siya sa sarili niyang pagsubok, no? So gawin kong pangalan ng shop na lang namin. Since yung aming negosyo, yung aming kariton, nagbigay din ng inspirasyon tsaka ng pag-asa para sa iba na kung nagawa namin, pwede namin gawin ito. Yes. Diba? Saka nung time na yun talagang ano na, what's next, di ba? What's next for RD Cariton, di ba? Dapat magkaroon na ng pangalan ng negosyo, which is Matthews. Correct, So correct. ano ngayon ang mga produkto na ino-offer nyo sa Matthews? Paborito ko kasi talaga ang halo-halo. Ever since nung bata pa lang ako, mahilig ako sa halo-halo. And then during that time, may kasagsagan ng kainitan. Sinabayan ng pandemic, sinabayan ng init, no? Nakakagulat nga, walang tag-ulan masyado noong time na yon. So nag-isip kami, lagyan natin ng halo-halo kasi meron akong recipe ng halo-halo. So lagyan natin halo-halo dito. Actually, nung bago namin kinuha yung shop, tayo dito nag-iisip na talaga kami maglagay ng Ano yung halo-halo. next na ano yung next product? Ano yung next Diba? product natin? Kasi syempre hindi pwedeng doon Yun ka lang. lang sa Oo. puto bongbong at bibingka kasi yung tao magsasawa. So anong next product? Halo-halo. Halo-halo. Doon talaga nabuo ang Matthews. No? So, actually, nagsimula talaga sa puto bumbong. Pero,
talagang nagbuo talaga Matthews dahil sa halo-halo. Meron kaming customer na binansagan kami na pandemic's famous halo-halo ang Matthews. Ayan, ayan, nakikita natin sa screen yung inyong halo-halo. Ano bang meron dito sa inyong halo-halo? Ano yan meron 12 ingredients ng halo-halo. Okay. But what made our halo-halo special is actually yung ice niya mismo. Tapos meron akong sikreto na mixture of different kinds of milk. So iba-iba talaga 'yon. So nag-develop talaga kami ng gatas para mag-iba yung panlasa. Kasi syempre iba-iba yung panlasa pagdating sa gatas. Hindi, pagsamahin na lang natin to tatlo para lahat ng magusto nila sa gatas. Pinagsama-sama nyo. So may tatlong ingredients pala yung gatas nyo. May tatlong ingredients na gatas na sekreto namin. No? I see. Doon kami nagbuo. Yes. Sa tikma ko yung halo-halo nyo sa Matthews. Dati nga, di ba, yung Matthews, sabi ko, hindi ko siya malimutan kasi katunog din yung apelyido ko, Mateo. Kaya nung una tayo nagkita, sabi ko, Matthews. Yun ang banggit ko sa'yo Kasi tinawag mo ko Mateo nun Oo. Kasi nga, talagang katunog nung apelyido ko yung Matthews. Nasaan ngayon ang Matthews? Saan yung ano nyo? Ano yung address nyo ngayon? Itong Matthews? Nasa Teachers Village East kami, along Malingap Street. Ito yung nirentahan nyo, no? Yan na yung nirentahan namin. So mga sumusubaybay, I think wasteable ang It's a wasteable, all branches, it's wasteable. Nasa Malingap ba to? Nasa Malingap to. It's in 49 Malingap Street, Teachers Village East. Yan. So, ano bang mahirap sa pagpapatakbo ng Matthews? Kasi pagkain di ba? So, ang pagkain nasisira, napapanis, di ba? And syempre minsan ang common na complaints ng customers yung quality, di ba? Alam ko pag halo-halo, ako pag ice, pag matigas yung ice ayaw ko So paano niyo hinarap yung mga ganung challenges sa food business? Okay. Nung binuo na namin yung Matthews, doon na nagsimula kami magplano. So honestly, yung kinukwento mo, paano ba natin i-maintain? Actually, wala kami talagang clear vision of the business plan. Wala talaga. However, syempre habang nagsimula ka at nandiyan ka na sa industry na yan, doon kami nakabuo ng plano namin. Pag sinabi mong kami, may kasama ka na ba dito mga experts, consultants? Well, diyan kami nagsimula na humingi ng mga tulong sa mga experts, Diyan kami humingi ng tulong doon sa mga mas nakakaalam pa sa tamang pagpapatakbo ng negosyo. What made you decide na kailangan ko na ng tulong? Lumalaki na So, malalaman mo na meron ng pangangailangan kasi hindi ka naman karinderya lang. So pagka nalaman mong pag nakikita mo na lumalaki ka na, doon mo na nalalaman na meron ka ng pangangailangan. Na nabanggit mo kanina katulad ng paano ba i-maintain ang quality, hindi na po pwedeng ikaw lang yan Yes. So hindi po pwedeng experience lang, Saka maselan yan, pagkain yan Maselan yan, paano mo mapapanitiling hindi yan mapapanis, So although sa simula ako pa lang lahat yun, but siyempre wala dapat food poison. Wala. Yun ang pinaka-importante, So mahirap ang halo-halo kasi madali mapanis sa mga ingredients. Pero doon na ako nagsimula mag-aral. Doon na ako nagsimula humingi ng mga tulong doon sa mga kakilala ko na merong parehas na negosyo. Doon na ako nagsimula talaga na magbasa ng hustuan. It's really a learning process So, para sa mga nagnenegosyo. Talagang pag nagnenegosyo ka, tuloy-tuloy yung learning. Hindi pwedeng stagnant ka di ba? Agree, oo. So in terms of the quality, di ba? Sabi mo sa quality ng food. Talagang pinag-aralan mo paano mo ma-maintain yung quality. Oo, pinag-aralan ko at the same time dito talagang nag-aaksaya talaga kami ng mga materyales para lang mabuo natin o ma-perfect natin talaga yung tamang tamang timpla, tamang luto. So buwan din ang dinanas namin. Ilang versions na ba ngayon ng halo-halo nyo? Madami na. So ngayon meron na kaming 7
Meron na kaming 7 na iba-ibang klaseng halo-halo. Wow, okay. Pero nagsimula siya bilang Yung traditional. Yung traditional. Yung traditional. So nag-innovate kayo, nag-create kayo ng mga bago. Yung traditional, nag-innovate. Yung unang halo-halo namin, crush ice lang yon. Yung sinasabi mo na ayaw mo pag matigas ang yelo, dumaan kami doon. Pero syempre, kailangan mong baguhin yun. No? So, kaya naisip namin kumuha ng yelo na gawa sa gatas. Oo. Ano yan, pero syempre, marami kayong kakompetensya, no? In terms of halo-halo. So, ang gatas ang sikreto nyo sa inyong halo-halo. Oo. Pero talaga ang Matthews halo-halo kasi talagang ang aming selling point is actually hindi lang naman yung gatas. Ako mismo kasi ako diabetic ako, no. So okay. Very health conscious nung dumating ang pandemic, halos sa mga tao very health conscious na. No, ang talagang pinakasikreto din namin ngayon hindi na siya sikreto, no, pero hindi kami talaga naglalagay ng asukal na puti. So yung healthy na sugar. Healthy na sugar talaga. At hindi matatamis yung aming mga sahog, no. Tama lang na malalasahan mo talaga yung lasa ng sahog. Yes. Hindi lasang asukal na tamis lang. Ito, malalasahan mo talaga yung lasa ng sahog. Yun ang pinerfect namin. So it took us months. Sa customers, para matap mo lahat, kahit yung mga may diabetes, dapat friendly sa kanila. Yung halo-halo. Diba? Sa maliban sa halo-halo, meron din kayong shampurado. Isa yung produkto na yun talaga nag-hit sa amin. Paborito ko din yan, yung champurado, no. Actually, yung champurado na-introduce namin yung tag-ulan na. Kasi naisip ko, naku, ang halo-halo, puto bumbong, pwede yan sa ano. Pero pag tag-ulan, hindi na yan, no. So, sino bibili ng halo-halo mo? Di ba? Although, surprisingly, so parang bawat season, may bago. It gives you an idea na dapat meron kaming bagong produkto. Exactly. Yan champurado, nung tag-ulan, dyan namin naisip yung champurado. Pero yung champurado namin, kaya naging hit, hindi kasi siya tableya lang, no? So, pinagalo-halo din namin yung masasarap na klase ng tsokolate. Pero ang pinakasikreto namin isang branded chocolate, no, na yun ang tinutunaw namin, yun ang ginagawa namin. Sikreto rin yun. Sikreto rin yun. Ginawa namin na chocolate yun. Na yun ang ginawa namin pang timpla sa champurado, isang branded chocolate, no. Tapos meron kami isang brand na parang Belgian chocolate na inilagay namin. Pero paano mo to paano mo naisip yung bagay na yan? Kasi syempre nag-aral ka ba ng culinary, ng chef ka ba? Hindi ako talaga nag-aral ng culinary, pero kasi ang ginawa kong puhunan, ang ginawa kong yung panlasa kong mismo. Yung panlasa mo. Although, syempre, hindi naman pare-parehas ang preferences, pero alam ko, parang generic ata yung panlasa ko. So, kung ano yung panlasang gusto ko, yun ang ginawa ko. Diba tayo, minsan, may gusto tayo ng pagkain, pero hindi mo luto yun eh. No, diba? Ako din, pag sa labas, syempre food nila yun, no? Pero ako, pag hindi pasado sa panlasa ko, hindi ko na yun Correct. Oo. Inuulit. Pero malalaman mo pagka gusto mo eh. Yes. No? So, I think parang nagiging pangkalahatan yung gusto mo. Di ba? So, doon ko binase yung panlasa ko sa champurado. Marami akong mga branded chocolates din during that time. Tunawin natin lahat yan, nilagay natin sa champurado. Saka yung inyong champurado, parang may instant, kayo, di ba? Parang champurado, na parang imimix mo na lang siya, na parang may nakita ko before na naka-cover, tapos imimix mo na lang. Imimix mo na lang yun. So, ihahalo mo lang yun sa malagkit, tapos yung melted na chocolate. Ang pinakamasarap na nilalagay namin doon, kasi yung gatas pa din, 3 klaseng gatas pa din yun. Yun yung nagpasarap ng champurado. Kasi, dati, nung bata tayo, nilalagyan pa natin ng powder milk yan, di ba? Dahil ayon sa paggusto natin. Pero to,
para magustuhan din ng iba, gumawa din ako ng concoction na iba't ibang klaseng gatas ang ilalagay mo. Tapos kami mismo gumagawa kami ng sarili naming cream cheese. Yun ang hinahalo namin sa champurado. Nag-hit din yan. Naging favorite din yan ng mga customers namin. Pero itong itong pagdaan mo sa iba't ibang produkto na yan, parang, syempre sa nakikita ko ngayon, parang, and I'm sure nakikita rin ng iba, parang very smooth. Very smooth yung naging takbo ng Matthews, no? So, pero sa likod ng Matthews, ano ba yung mga, mga challenges na hinarap nyo na hindi alam ng iba? Naku, marami, no? Ang pinaka-challenges na hanggang ngayon, challenges na dumarating sa amin, actually, yung puhunan, finances. Yun naman talaga ang pinakamahirap sa isang negosyo, yung puhunan, no? Until now, yung pa rin. But aside from that, ang challenge namin actually ngayon yung kumuha ng tamang tao para sa aming negosyo. Kasi pag hindi tama yung tao. Meron ka bang naging experience na... Madami. May mga tao kami na nagtayo ng sarili na lang... Kinalaban yung yung Matthews. Although may mga tao, meron din silang halo-halo, parang ganyan. Meron ka din, may puto-bumbong din. Meron kaming kakilala na gumawa ng sarili niyang champurado version na nalaman niya din sa amin. No? So anong ginawa niyo sa ganung nangyari? Anong ginawa niyo? Alam mo, dapat lang, wala kang magagawa Ituloy mo lang din yung negosyo mo. Tapos pagbutihan mo lang. And then, isipin mo na lang na kailangan din naman nila yun, karapatan din naman nila yun, no? Pero syempre, as we grow, as we prosper, nagkakaroon ka na ng vision mo, nagkakaroon ka ng tamang patakaran mo sa negosyo mo. Sabi nga nila, no, kapag kinokopya ka, ibig sabihin may maganda kang ginagawa. Correct. It's the best form of parang admiration. Admiration, imitation. Diba? Correct. So hindi ka nagtanim ng sama ng loob. Hinayaan mo lang. Hinayaan na lang namin sila. Karapatan naman nila yun. No? So, hindi naman tayo lang ang dapat mabuhay, no? At magnegosyo. Kasi syempre, yung iba parang very sensitive yan. Dapat, sa amin lang, di ba? Pero syempre, ang negosyo kasi, hindi lang yan basta may produkto ka. Diba? Correct. Yung customer service din, di ba? So, paano nyo ba binibigay yung magandang experience na customer service sa inyong mga customers? Sa amin, pinaka-importante talaga yan. Yung you always have to give your customers a great experience. Yes. No? So, sabi nga sa isang negosyo, importante talaga yung how will you respond to changes, and most importantly, how will you respond doon sa customer mo. So, tignan mo, masasaya yung mga customers mo sa sa litrato. Paano nila nakuha yan? Magaling ang ating research team. Pero alam mo, napaka-importante talaga yung customer relationship mo. Yes. No? So, yung isang success talaga, no? So, sabi ko nga doon, may mantra ako dito, no? Yung success in business is all about combining passion, persistence, and flexibility. No? And also, you have to embrace challenges as opportunities to learn. You need to actually create, ito pinaka-importante sa akin, you stay on focus. Yes. Stay focused on your goals. Ang pinaka-importante talaga sa akin, you're mentioning about customer, is importante na you always prioritize to create a genuine relationships. So yung inyong mga customers, parang kaibigan nyo rin? Kaibigan namin. Yes. So, kasi syempre, hindi lang kasi nakabisita ako sa inyo, no? So, dyan sa may Maginhawa, sa may Malingap na Matthews, talagang pag may dumarating na customers, talagang binabati nyo sila, tapos talagang kamusta ka na, di ba? So, iba yung experience na gano'n sa customer. Unlike kapag naramdaman nila na, anong order mo? Tapos ka na. So, kailangan talaga, may relationship. Yun yung sinasabi ko, na creating a genuine relationships, no? Even with your suppliers, even with your partners. But most importante talaga, you create a genuine relationships with your customers. Pero how hands-on ka ngayon sa Matthews?
Sobrang kong hands-on. Hands-on pa rin. Oo. Maliban lang may isang na talagang medyo nagpahinga lang muna ako, no. So pero very hands-on ako. Oo. So, Kasi ang negosyo talaga dapat tutukan mo, di ba? hindi ka talaga magtatagumpay pagka hindi ka hands-on sa negosyo mo eh. At In a way, importante, dapat nakasilip ka pa rin, di ba? lagi ka nakasilip. So 24/7 nagmo-monitor ka ng negosyo mo, nagche-check ka ng mga reviews, nagche-check ka, kinakamusta mo yung mga customer mo. Yes. Sa dami ng customer mo, you still have to manage, you should manage na you communicate with them. I think yun yung pinakasikreto namin. Pero paano yung mga tao mo? Paano nila na-adapt yung culture? Kasi minsan tayo, bilang may-ari, relational tayo na maayos tayo sa customer. Pero minsan pag nababasa na sa tao, ang hindi na translate doon sa gusto nating resulta na dapat good relationship. So, paano ngayon yung mga tao mo sa Matthews? Mahirap. Actually, mahirap kung paano kami nahirapan magsimula. No? Mahirap din para sa kanila kasi hindi sila sanay sa kultura ng negosyo eh. No? Meron kami mga staff na talaga nagsimula sa events company namin na tagagawa lang ng stage, no? Tagabuo ng ganito, ng props, etc. Mahirap Tapos para sa dadalhin kanila. mo sa food business, no? Tapos mapunta kami sa food business, no? So they have to go through all the trainings, etc. Pero I'm really proud of them na yung isa sa mga taga-propsman, yung isa propsman namin, siya ng purchasing manager ngayon. So if you can just imagine yung transition nila, no? From this type of job, no? Pero nasa food business ka na. Yes. Kasi now. talaga we can never be stuck, di ba? Hindi pwede nating isipin na dito lang tayo. Correct, Pero dapat we need to act outside of the box, think out of our box. Correct. Yung comfort zone natin. Correct. Kasi nandun yung learning eh. Totoo, yung aming tagalinis lang ng bahay namin, taga-alaga lang ni Matthew, isa na siyang branch manager ngayon. Wow, galing. So, branch manager na siya na naturuan na namin na paano ka makapag-usap sa customer, Yes. paano mo gagawin ito. So you give time. Binibigyan mo ng time na i-train sila. It is very important, no, na magkaroon ka rin ng magandang relasyon with them, to learn, no. Hindi buong taon nagtatrabaho kami. May time kami na at least a week, no, during Holy Week and during Christmas, break namin yon, and we get to bond. We go out of town, nagbi-beach kami, nagti-team building kami, kasi para every year may progreso kayo, dapat merong pagbabago. Every year ginagawa namin yan. Yes. So, Every year yun. Consistent kami. Religiously ginagawa namin na dapat meron tayong bonding together. Yeah. Yun yung opportunity for them to learn as well. Ano yun, nasa kultura ng kumpanya, no? Nasa culture ng company, yung pagkakaroon ng magandang relationship, matibay na samahan, at yun ang bumababa ngayon sa customers, nararamdaman ng customers. Ang great tag dito yung values na binibigay namin talaga sa mga empleyado at maging sa mga customer namin, yung pagiging pamilya. No, I think kung mapapansin nyo ngayon doon sa mga nakakapanood sa mga nakakakita, ang pagkain namin puro Pinoy heirloom recipes, no. These are the mga types of food na kinagisnan mo, nakasama mo yung pamilya mo. Actually, yung the rest of the menu, no, ito yung mga kinagisnan ng mga natin nung panahon na yun, na ultimo pamilya mo, meron silang binibigay na value sa inyo. Yes. And that's the same value that we give to our staff, and that the same value, yung family values that we give to our customers, para maramdaman nila na pamilya kayo, at maranasan nila na pag kumain ka sa Matthews, hindi kumain ka lang, kundi pamilya ka talaga. Saka hindi lang yun, no? Very professional. Yes. Very professional yung service. Yes. Kasi pag nag-order ka, mabilis eh. Mabilis, tapos pag Correct. na-serve sa'yo, syempre kung kailangan mo na mainit na pagkain, sineserve siya na fresh at mainit. Correct. Hindi lang siya professional ang approach, no? It's more of personal. Yes. No, so even yung when serving, no, ma'am, this is your, hindi na ganoon. So
kinakausap namin sa enjoy nyo yan, food, no? Pagsaluhan natin, etc. Oo, etc. yeah. Personal talaga yung pagbibigay namin ng serbisyo. I think yun yung makikita mo naman sa business industry, masyado talagang professional talaga yan. Yes. Pero nandoon lang sila isang box, no? However, para sa Matthews, parang importante ata mas personal yung approach mo, no? So, parang pamilya, parang kamag-anak, pinsan, kaibigan, kapitbahay. Saka hindi lang yun, no? Parang meron din kayong mga activities na pwedeng mag-bonding yung customers. Yes, so, yes. I remember in one of your events sa restaurant, parang meron kayong parang mini concert. Yes, oo. O gumagawa kami, kung makikita nila sa page, gumagawa kami ng lalo na tuwing Pasko, no? Hanggang ngayon may kariton pa rin kami doon sa Matthews, no? Nakita ko 'yun. Saka yung kariton nyo, hindi siya yung basta kariton, no? Maganda siyang kariton. Maganda na siyang kariton ngayon. Hindi yung dating kariton, no? Yung kariton namin, tuwing katulad ngayon, mag-start na kami, no? Na nasa labas yung kariton kasi Pasko na. Pero minsan, nag-i-invite kami ng aming mga kilalang entertainer. Matutuwa ka kasi talaga mga may pangalan to sa industriya, pero gusto din nilang tumulong, no? Sila mismo, no? Kumakanta sa kalye, kumakanta doon sa bangketa namin. So parang parang kung ikaw ay customer, gusto mo makita ng mga artists and stars, punta ka sa Matthews, di ba? Oo. Ano yun? Consistent yun. Yes, no? Consistent talaga yun. Every year meron kami kasi parang minsan, The Company, nandun sa Matthews. Mga nasa Miss Saigon, nasa Matthews, di ba? So, pupunta yung mga yun. Kumakanta yung mga yun doon. Magugulat ka lang. Minsan, parang random, di ba? Makakasama mo silang kumakain doon sa Matthews. That's one of the experience. Pero meron kami, yung sex bomb namin, pinagsayahan namin sa Yes. Para lang din, ano yun? Yun yung sinasabi kong genuine relationships. No? Hindi lang talaga sa kundi yung mga kaibigan mo mismo ang tutulong. So parang ikaw. Yung mga kasamahan mo sa industriya, doon sa events, sa entertainment, naging customers mo rin sila. Naging customers. Yeah, naging customers namin sila. At the same time, naging partner na rin namin sila. Yes, so, sila, yung iba sa kanila meron ng sariling Matthews branch. No? Okay. Kasi sila din naman, they are the very same people na who helped us, no? During nung time na bumabangon pa lang kami. So ilan ang branches ngayon ng Matthews? 7. Currently we have 7 branches already. 7 branches. Nagsimula sa Kariton hanggang pangalawa, at ngayon meron na kayong 7 branches. Meron na kaming pitong So branches. congratulations sa Matthews. Thank you. At hopefully para makapag-expand pa kami talaga, no. But expanding talaga, it's still ang gusto namin ngayon, yung expansion namin is makatulong din. So, in fact, yung mga gustong magnegosyo, no, hindi namin sila sinisingil ng franchise fee. Kung gusto nila, pinahuhulugan namin yun as part of their expenses monthly. Kasi mabigat mabigat. So, kung ano yung tulong na nakuha namin, that's the same tulong ang gusto namin ibigay ngayon. Sige. So, pag-usapan natin yan, ang pagtulong sa iba at ang expansion ng Matthews. Mamaya sa pagbabalik ng Idol sa Negosyo. Sitting pretty at the top, Mount Everest. Yeah, bossy, dripping sauce. Cast spells like I'm Severus. Puffing on the best asparagus. Take my sweet time, never in a rush. 'Cause I'm bossy, dripping sauce. Leo rising, I am so inspiring.
sa Idol sa Negosyo. So kasama ulit natin ang ating panuhin, ang President and CEO ng Matthews, si Direk Ojet Santos. So Ojet, kanina binabanggit mo na nasa point ka na ngayon ng expansion at pagtulong. So magsimula tayo dun sa expansion. Okay. So when did you decide na mag-open na kami ng another branch for Matthews? Yung last 2 years namin, the operation sa Matthews, we already have expanded, no? However, since yung motivation namin kung paano kami na motivate natin, so we want to expand, and at the same time we want to help, no? The same manner that we were able to get help, no, nung pandemic, no? So ganun ang gusto namin mangyari ngayon. Nagsisimula kami sa mga kaibigan. Merong business, yung ibang business, takot sila na magdagdag ng branch. Nakakatakot naman talaga. Pero so bakit ba? Bakit nakakatakot? Ang laki ng responsibilidad kasi when you're expanding a business, no? Malaking responsibilidad na ibibigay sa iyo para maibigay mo to sa komunidad, no, na gusto mong maging customer mo, no. Napakahirap, napakabigat kasi ang lumalaking risk, no. When you're expanding a business, lumalaki yung risk. However, importante pa rin na magawa natin ng paraan yun, no? By expanding, importante pa rin tayong gumawa ng mga solusyon. However, ang mas nanaig sa amin kasi yung mga gusto nating tulungan, no? So kasi I'm sure ang bawat negosyo naman meron naman plano lahat siya, no? Nakakatakot, oo. Pero I'm sure pagka matibay naman yung loob mo at meron ka talaga malinaw na vision, no, sa negosyo mo, hindi ka talaga dapat matakot. So ano siya, gusto mong tumulong, parang in a way gusto mo tumulong sa isang tao na gustong magnegosyo. At pangalawa, tumutulong ka rin na magkaroon ng employment yung ibang mga walang trabaho. Correct. Actually, yun yung number one, no? Gusto natin na tumulong lang, hindi lang sa kaibigan lang magkaroon ng sarili na negosyo. Pero actually, para magkaroon talaga ng opportunity, no, na magkaroon ng employment din, no? So sa lumalalang sa lumalamang unemployment problem na kinakaharap natin, no. So malaki 'yun malaking problema 'yun. So I think 'yun din ang nagtutulak sa amin na ang dami namin mga empleyado na meron mga kaibigan, kamag-anak na wala talagang trabaho, no. Yun ang gusto namin na mapunan din. So parang yung mga branches nyo ngayon, parang nagpa-franchise kayo? Yes. Paano ba yan? Ang isang branch, ilang tao ang na-employ niya? Malaki, no? Kung restaurant-based or restaurant type of franchise ang gusto niya, malaki yung pangangailangan niya sa tao, no? Pero kung kiosk naman, tama lang yung pangangailangan, no? Kahit ano pa doon sa dalawang yon, ang importante magkakaroon ka ng employment, no? So makakatulong ka talaga. So paano kayo pumipili na siyempre maraming nag-express ng interest, di ba? So lahat ba yan pinagbibigyan nyo or Okay, since kami nagsimula doon sa yung experience namin na ito yung pangangailangan namin at ito yung amin malinaw na vision, ganun din kami mamili, no? So hindi kami kumukuha dahil gusto mo lang maghanap buhay o gusto mo negosyo. Yung gusto lang kumita. Hindi dapat ganun Importante, parehas kayo ng pananaw. Nabanggit mo sa akin, ano ba yung challenges, ano ba yung hirap. Mahirap kasi kung hindi kayo parehas ng iniisip. So itatayo mo negosyo, hindi kayo magkakasundo at all. So parang dapat share kayo ng vision, share kayo ng values, at saka ng pagmamahal, no, sa negosyong gusto mo. So hindi lang to negosyo. Actually, doon sa mga naging kaibigan namin na nagtayo ng Matthews, no, alam nila yan na parehas kasi tayo dahil parehas tayo ng gustong gawin. Parehas gusto natin tumulong kasi parehas tayo nakaranas ng hirap ng during ng pandemic. Yes, so that the same
qualification ang gusto namin doon sa mga gusto talaga magtayo ng Oo, negosyo. saka syempre yung customer experience per branch dapat pare-parehas. Dapat pare-parehas din. So, dahil yung first branch nyo, family-oriented, dapat lahat ng magiging magpa-franchise ng business, ganun din. Parang may orientation na family-oriented. Correct. Oo, kasi minsan, ang reklamo ngayon, mayroon tayong mga kaibigan na mapupunta sa isang branch, Diba lasa? ibang restaurant diyan sa'yo, sasabihin na, ay, hindi maganda yung customer service dito, hindi masarap yung food, di ba? So, kailangan consistent, no? So, hinahanap po yun sa mga magpa-franchise. Dapat mahal nila yung negosyo at kaya nilang i-carry yung values ng Matthews kung paano mo siya tinayo. Totoo. Kaya yung ibang partners namin, yung ibang may Matthews na, no? So, minsan nag-uusap kami, nagkikita tayo, parehas kasi ang iniisip natin, no? So, in fact, tayo dito, nagkakatulungan din kami kasi parehas pala ang iniisip natin, no? So, parehas ang gusto natin mangyari at parehas na tagumpay yung gusto natin marating, no? So, nagkakaisa kami doon. Although, honestly, we have mentioned, no, kung ano yung hirap, yung challenges. Until now, syempre, we're 4 years, no, in the business, no. 4 Until years, now, 7 branches. 4 years. In our second year, meron na kami 4 branches, no. So, pero until now, we're still in the process of, creating a very good plan. Ituloy natin yung ganitong values. Yes. Kailangan namin, hanggang ngayon, patuloy pa rin kami Saka nag-aaral. yung innovation, di ba? Importante yun yung adaptability Yes. no? So, innovations, respond to world market industry. Sasabay ka. Sasabay Diba? ka talaga. Saka ang Matthews ngayon, hindi lang kayo available for walk-ins, di ba? So, pwede rin mag-order online. Correct. Kasi minsan pagpunta ko diyan, Oo. ang daming pumapasok na delivery, no, yung mga nagpi-pick up. So, hindi lang kayo yung nakafocus sa customers nyo, but also those who want to bring it home. Exactly. Importante din yung technology utilization. Importanteng ma-adapt mo yan. Although we have the values nung nakaraang panahon, but at the same times, since you already have your own business, no, we need to adapt yung technology utilization. Kasi para makasabay ka talaga sa negosyo mo. Yung nabuo namin yung Matthews, wala kaming ganyan eh. But now, we're starting to create yung aming market understanding, adaptability, vision, Saka and Matthews vision. is everywhere, no? Oo. So, not only offline but also online. Correct. May Facebook page kayo, you have marketing activities continuous. Yung activities ng Matthews. Yan yung process namin. Yan yung learning process namin ngayon. Hopefully, sana ma-maintain namin yan. Kasi napakahirap talaga. So, maliban sa Maginhawa, saan matatagpuan yung ibang branches ng Matthews? Meron kami sa Fairview, meron kami sa Fisher Mall, tapos meron kami sa Green Hills, meron kami sa Marikina, meron kami sa Manila, meron kami sa Baguio. So, ang pinakamalayo ngayon is Baguio. Baguio, but hopefully makabuo kami ng branch sa Boracay. Wow. So, paano yung Baguio na yun? Meron ding may nag-franchise sa Baguio? Hindi, sa amin yan. Sa inyo yun? Sa amin yan. Okay. Pagka yung mga ganyan na medyo mahirap, no? So, company-owned muna lahat yung mga yan. Yung siguro yung mga franchise baka dito para mabilis yung aming communication. Mahirap kasi pagka malalayo, no? Importante na malapit kayo, no? Yung mga magpa-franchise. Mahirap na proseso talaga eh. Napakahirap. Baguio, magandang puntahan yan eh. Hindi ko pa napupuntahan yung Baguio branch ng Matthews. So, hindi ka nahirapan na Quezon City, tapos Baguio, tapos minomonitor mo pa siya? Yun ang advantage ng technology. No? So, minsan kahit wala ka doon, minsan
kahit nasa trabaho ka, no, so namomonitor mo yan dahil maganda yung technology natin eh. So, maski na nasa ibang branch ka, nakakausap mo sila kasi meron ka mga CCTV, na you can communicate with them. No? Yes. Pagka may mali sila, nakikita mo kaagad. No? So, I think that's the advantage, no, using Saka technology. maganda yung location nyo sa Baguio, Correct. di ba? So parang sabi mo kanina, pag may nag-franchise, during the break, no, binanggit mo sa akin na pag may nag-franchise, kailangan yung lugar na pipiliin is strategic. Strategic. Di ba? Oh, kasi when you help and when you want somebody to have Matthews, so importante na pag tinulungan mo sila, dapat sigurado na Kikita yun. sila, no? Kaya kami strategic, no? So hindi kami pwedeng mag-put up na Matthews within 6 kilometers radius. No? So para yung community kung nasaan yung kanyang store, kanya lang 'yon. Okay. So at the same time yung mga riding yung mga delivery industry, no? So meron din silang patakaran na dapat ganito lang. Although kami mas priority namin na talagang solid ka dito ka lang. So hindi po pwedeng umabot yung delivery mo doon sa lugar na to. So hindi po pwedeng mag-overlap. Okay. So in that way, kanya lang yung community na yan. I see. So pagka yung grupo na yun, yung sa malaking komunidad na yun, dun lang siya talaga pupunta sa Matthews. So sa mga gustong mag-franchise sa Matthews, paano gagawin nila? Tawag lang siya sa amin, no? So meron kaming you would just visit the page and then you will see yung mga Yung details Facebook namin. page ng Matthews. Facebook, yung main page namin yung Matthews lang. Yeah, okay. Tapos syempre, i-assist nyo na sila doon sa process. Yes. Sa pagpili ng location, sa Yes. pag-aaral ng location. Yes. Okay, so maganda, no? Magandang assistance yung binibigay ng Matthews sa mga aspiring entrepreneurs. Ang pinakamaganda lang doon is actually ayaw namin sila maglabas ng malaking amount. No? So, ngayon pa lang, sinasabi na namin kung gusto mo magnegosyo, hindi namin kailangan hingin ng buong fee. No? So, kuhin mo lang yan as part of your monthly expenses. No? Yes, Para ma-maximize mo yung whatever puhunan or capital you have, i-maximize mo muna yan. Para to ensure na when you put up this business, sigurado ka na hindi yung naglabas ka kagad ng malaking pera. Pero ito, para ma-ensure lang na sigurado ka na meron kang negosyo at hindi ka naglabas ng malaking pera. So gaano kalaki ba yan? Halimbawa, 'di ba, meron kayong kiosk, meron din kayong restaurant. So halimbawa, kung gusto nilang kumuha ng kiosk, magkano yung i-invest nila? Yun, pwede ka magsimula sa kiosk namin, no? Pwede ka magsimula around 300,000 pesos to 400,000. Pagka restaurant, pwede ka mga around 750, no, to 900,000. Tapos syempre nandiyan na yung mga supplies. Yes. Nagbibigay na kami ng enough na supply for them for at least mga couple of weeks, para at least alam mo na yun na, abante, tapos pag may benta ka, puhunan mo uli So pag yan. sinabi mong kiosk, ito yung mga nilalagay sa mall. Mga nilalagay sa mall. Oo. So pero limited lang ang offerings nun ng food. Hindi rin. No? Almost the same. The same din halos. Okay. No? Advantage lang of course pag restaurant, malaki yung additional 30% ng sales mo kasi may walk-in. No? Okay. So meaning nagda-dine-in yan. No? So ang kiosk kasi usually mga deliveries, mga on-site dining lang, yung mga maliliit na table lang. May advantage din syempre ang restaurants kasi nakakapag-dine-in yung buong pamilya. Remember, yung values namin, gusto namin family, di ba? So, at least meron silang place na pwede silang magkwentuhan, pwede silang magkantahan, meron din kami, may mga ganun kami, no? So, importante din na meron kaming mga branches na restaurant para yun sa mga gusto talaga mag-dine-in na pamilya sila, kaibigan sila. So, saka marami pwedeng experience sa pagkain. Tapos kanina binanggit mo parang na rin, nag-offer na rin kayo ng mga coffee products. No, parang coffee shop na rin ng Matthews. Yes. Importante kasi na sumabay ka sa trend, no? Yung we're talking about negosyo, no?
importante na when you put up a business, no, you really have to, follow the trend. Tapos you need to go through the competitions, etc. Kasi malaking bagay kung ano yung malakas sa industriya, no, malakas sa market, no, so sasabayan mo talaga. Pero panibagong pag-aaral pa din 'yon. Yes, so saka syempre kung ano yung demand, 'di ba, i-offer mo 'yan. Yes, So kung ano yung ang demand. Filipinos talagang mahilig sa kape. So since Mahilig. merong demand, dapat i-offer mo rin 'yun as a product. Surprisingly, ang Matthews kasi covers lahat ng mga trend, no. So we started with halo-halo, meron din kaming gatas Ayan, at tsaa. meron itong Oo. nasa screen, no. Yes, so meron kami in partnership with Nestle, no. So, Nestle. meron kaming gatas at tsaa. This is our version of milk tea. No, yung milk tea namin gawa yun sa natural na ingredients, okay? Okay. Kasi hindi siya powder. Oo. So gumawa kami ng milk tea na gawa talaga sa tunay na ingredients, no. Yung talagang gagawin namin yon from raw materials. Wow. Yeah. Okay yan. Milk tea and coffee. So, napakaganda ng tinatakbo ng Matthews. And marami kayong natutulungan. And right now, na-observe ko ang Matthews and even your customers and the owners, kayo, very active din kayo sa mga CSR activities. Oh, yeah. No? So, tumutulong din kayo. Yes. So, can you give us stories kung paano ba tumutulong ang Matthews sa community? May mga organisasyon kaming kinabibilangan, no. Kasi dapat ang buhay balanse, no. So hindi to puro negosyo lang, but may Yes. mga organisasyon kaming tinutulungan at may mga pangangailangan kaming pondo, no. So part of the profit or part of the sales that we get from the business is actually goes to the CSR, no. Yung ito naman yung pagbabalik mo ng pabor, no, yung pagbabalik mo ng sila tayo naman magbalik para sa kanila, no. So ano ba yung mga community service na ginagawa ng Matthews? Madami kaming community service, no. Of course in partnership with other organization din naman. Pero malaking porsyento nung tinutulungan namin usually yung mga medical mission. But we have one very special project. This is yung matulungan namin yung mga, since ang aking inspiration yung mismo anak ko, yung may special needs siya, no. Meron siyang autism, no. So malaking porsyento ng aming nakukuha from Matthews na pupunta sa ganitong proyekto, yung pagtulong sa mga batang may autism. Yes. So malaking buong taon meron kaming proyekto for them. Oo. So lalo na lumalaki yung problema sa ganyan. So nung nakaraan, alala ko, umattend ako sa isa yung parang Yeah, art exhibit. exhibit, no? Art exhibit dito sa Gateway Mall. And nakakatuwa kasi talagang yung mga artwork doon is gawa ng mga bata, no, na merong special needs. And hindi mo may isipin, no, Yes. na sila ang gumawa nun. So Yes. very artistic at nakakatuwa. Ang malaking progreso ngayon ng proyekto na yun actually. May mga pamilya na talagang may kakayanan sila, no, matustusan. Pero yung pinakamalaki namin proyekto for child autism ngayon, ito yung mga tao, yung mga komunidad na wala talagang kakayanan. Bigyan ng tawag dito ng workshop o bigyan ng para mga therapy yung mga batang yon. Dito kami ngayon nakatulong, no? Meron kami isang barangay na tinutulungan na napakadami pala ng batang may autism. So dito talaga ngayon ang tutok namin. Kasi sila talaga yung walang kakayanan at wala talagang kapasidad ng mga magulang na alam naman natin kung gaano kamahal ang therapy, no? So dito kami ngayon nakatutok. So hopefully makabuo din kami ng isang malaking center, no. Yun ang plano namin ngayon, no? So hopefully bawat branch ng Matthews meron kaming percentage, no, 'di ba, 5% o 10% para makabuo kami ng isang center para mabigyan talaga yung mga kapos talaga na magulang
mabigyan ng magandang therapy itong mga batang to. Napakaganda niya, no, na pag nagnenegosyo ka, huwag natin kalimutan yung obligation natin sa community Yes. natin. 'Di ba? So nagsimula ka dun sa mga bata na merong special needs. And hindi mo sila kinakalimutan. Gaano ka-importante sa isang negosyo na hindi mo lang isipin na kumita, na kailangan tumulong ka rin sa kapwa mo, sa mga taong may pangangailangan. Importante yun kasi from the beginning yan ang naramdaman namin. Yan ang yung tulong na naibigay sa amin. Kaya hanggang ngayon napaka-importante na balanse tayo, no? Hindi yan puro kabig, no? So it's about time na tayo naman ay magbigay. Importante yan kasi these are the same people na magpapalakas at tutulong sa negosyo mo. Yes. Not because hindi dahil ginagawa mo to kasi para lang magkaroon ka ng popularity o magkaroon ka ng fame, no? Hindi. Tinutulungan mo kasi gusto mo to. Dapat totoo. Totoong totoo. pagtulong, no? Kasi minsan iba-ibang restaurante, 'di ba? Yes. Sabihin nila yung kanilang proceeds pupunta sa mga farmers, ganyan. And even yung ibang restaurants ngayon, parang part of their parang marketing strategy is talagang to serve the community. Minsan yung iba dyan, pati pets ginagamit. Now, we are a pet-friendly establishment. Yes. Doon lang ako medyo lumihis kasi ayokong yung mga proyekto namin na yung ibang pondo namin na galing sa Matthews. Actually hindi ko naman sinasabi galing Matthews, no. In fact, ayaw naman namin na gamitin yung ganong cause, no, reason, no, para lang bilan kami or tag dito para makilala kami, no, hindi. So importante lang sa mga ibang nagnenegosyo, no, na maganda siguro na kung pwede tag dito na kung meron ka malinaw na plano sa negosyo mo, gawin mo yon. And I don't think kailangan mo yung ganitong rason para magtagumpay ka. Pero importante talaga na at least a percentage of what you're earning from your business mapunta naman sa ganito para mabalanse. Hindi yung negosyo mo lang, kundi mabalanse yung sarili mong pananaw sa buhay. No? Importante na magkaroon ka ng masarap na pakiramdam, no? Because you're helping. And at the same time, yung pagtulong na yun, nagbubukas din para sa lahat ng inspirasyon na to do the same. No? So, importante na maramdaman mo talaga yan. Kasi it will give you a higher perspective pagdating sa community service, no. Saludo kami sa iyo, Direk. Mas saludo ako sa'yo. Tayo magkakasama tayo sa pagtulong sa ating community. Talagang hindi lang siya negosyo, 'di ba? Yeah. When we do business, we do it for others as well. Yes, totoo yun. So, parang ang dami mong ginagawa. Paano mo yan, nagpapahinga pa ba si Direk Ojet? Halos gising ako ng 18 hours a day, no? So, parang natutulog lang ako minsan 5 hours o 6 hours, no? Pagka gusto mo yung ginagawa mo, no, pag passion mo yan at the same time na-enjoy mo yan, hindi mo nararamdaman yung pagod at all. So yung pahinga, minsan yung pahinga mo, magkaroon ka lang enough time to sleep, yun na yung pinakapahinga mo. Minsan nag-uusap nga tayo, madaling araw pa. Kaya nga wala kang tulog Pero 24/7 pero masarap kasi sa pakiramdam. Yes, no? So, sobrang sarap sa pakiramdam. Lalo na ngayon nakikita mo yung pinaghihirapan mo, nakikita mo yung pinupuntahan ng mga ginagawa mo. So, ang sarap sa pakiramdam. Ito na yung panahon na nandito na yung resulta ng lahat ng pinaghirapan mo, no? So, kung paano ka nagsimula, ito na yung magandang picture. Ito na yung vision mo, no? So, ngayon sa mga ating aspiring entrepreneurs, ano yung magiging advice mo sa kanila base dyan sa iyong mga pinagdaanan? Sabi ko nga kanina, may importanteng elements na sa mga gustong magnegosyo talaga. Remember, ang KFC, na si Colonel, no? Nagsimula siyang sumikat ng kanyang KFC nung edad niyang 65 years old siya. Diba? So, hindi talaga, walang oras, walang edad, at walang limit, no, na yung mga gusto magnegosyo. Hindi yan sa puhunan lang. Pagka meron ka maliit na puhunan,
sapat yan. Pero ang pinaka-importante talaga, uulitin ko yung aking mantra kanina, yung success in business is all about combining again your passion, Yes. your persistence, and your flexibility. And what's important is actually at the end of the day, importante talaga na pagka negosyo ka, lahat may challenges. You have to embrace your challenges and consider it as your learning. Tatlo yun, no? Yes. PPF. Passion, perseverance, persistence, and flexibility. Yung PPF. And ang pinaka-importante lang talaga, no, ang pinakamalaking ingredient, no, of, a successful business, no, yung inulit ko lang, yung you have to create a genuine relationships. I think that's the most important part. Genuine relationship with your suppliers, with your partners, and most importantly, yung customers mo. Create the good relationships with them. Hindi ka magkakamali. Hindi ka talaga magkakamali pag ginawa mo lang yun. Yan. Ayan po si ating Direk Emmanuel Santos, ang idol sa negosyo, ang presidente at CEO ng Matthews. So wag po natin kakalimutan ang kanyang advice. Direk, maraming salamat sa makabuluhang diskusyon ngayong araw na ito at nagpapasalamat kami at pinaunlakan mo kami at nagbigay ka ng inspirasyon sa ating mga manonood. So siguro panghuli, i-plug mo kung ano ba yung mga susunod na gagawin ng Matthews, saan sila pwedeng pumunta, baka meron kayong mga promos na ino-offer, pakisabi sa ating mga manonood. Yung gusto namin na magawa sa Matthews is actually para pumunta kayo sa Matthews para ma-experience nyo yung mga nakagisnan yung pagkain, ma-experience nyo yung negosyo na merong values ng pamilya, at inaanyayahan ko lahat na sumilip kayo, lalo itong Kapaskuhan, na pumunta kayo sa Matthews kasi ma-experience nyo yung full Christmas spirit sa Matthews, no? Puto bumbong, bibingka, champorado, lahat ng pagkain na pang-Pinoy, heirloom, nandito po lahat. At inibitahan ko rin kayo kung gusto nyo magnegosyo, lumapit na kayo, tutulungan namin kayo. That's one of our advocacies, no, to help yung mga gusto talaga magnegosyo at gusto din nilang maintindihan at maramdaman yung mga naramdaman namin, na-experience namin during yung time na pinagsisimulaan namin lahat to. Yan po ang ating idol sa negosyo. Maraming salamat, Direk Ojet. Magkita-kita po ulit tayo next week, Martes, dito sa Vantage Point Media. Ngayong araw na to, ano bang natutunan natin? What began as a response to adversity has transformed into a successful business that embodies resilience, community spirit, and the joy of sharing delicious food. So ito po ang inyong host, si Attorney Arnel Mateo, at ito ang idol sa negosyo. Ayun. Sa lawak ng daan, ilang pangarap ang tutungo sa piling hawaan. Ligtas na uuwi